President, question po. Mr. President, Sana naman, kaya namin ginagawa ito para mabasag. Una-una, para yung ating mga operator at yung mga driver, dahil masyado mataas ang presyo ng langis, masyado mataas ang presyo ng diesel, ay hindi na sila kikita. Pag hindi na sila kumikita, hindi na sila lalabas. Wala nang ngayon tayong sasakyan. Kaya una-una, susuportahan natin yung mga driver yung mga operator. Pangalawa, yung mga discount na binibigay natin dahil naman para sa mga pasahero. Ito, para ulit, hindi magiging mabigat ang hindi magiging mas mabigat ang pagbayad ng pamasahe para sa mga pasahero. At so both sides ang ginagawa natin, yung mga operator, yung mga driver, pati na yung mga pasahero. At ito'y patuloy namin gagawin. Tuloy-tuloy lang namin gagawin. Ang mahirap dito sa sitwasyon natin ngayon, pabago-bago, araw-araw, nagbabago ang sitwasyon sa Middle East. Kung may gera, walang gera, kung sarado yung Strait of Hormuz, kung hindi, kung ano yung presyo ng langis, pabago-bago. Kaya lahat ng kailangan natin gawin para makapag-adjust, para naman yun na nga, para mabawasan ang bigat ng dala ng ating mga kampayan. Marami tayong iba't ibang initiative at habang tumatagal ito, nag-iisip pa kami, naghahanap pa kami kung ano pa ang pwedeng gawin. Mr. President, question po. Mr. President, now that na ipinagpatuloy po ng inyong administrasyon ang PUVMP, sa tingin niyo po ba mas nakabubuti po ito sa mga pasahero at sa mga operators and commuters? Sana naman, kaya namin ginagawa ito para mabasag. Una-una, para yung ating mga operator at yung mga driver, dahil masyado mataas ang presyo ng langis, masyado mataas ang presyo ng diesel, ay hindi na sila kikita. Pag hindi na sila kumikita, hindi na sila lalabas. Wala nang ngayon tayong sasakyan. Kaya una-una, susuportahan natin yung mga driver, yung mga operator. Pangalawa, yung mga discount na binibigay natin dahil naman para sa mga pasahero. Ito, para ulit, hindi magiging mas mabigat ang pagbayad ng pamasahe para sa mga pasahero. At so both sides ang ginagawa natin, yung mga operator, yung mga driver, pati na yung mga pasahero. At ito'y patuloy namin gagawin at tuloy-tuloy lang namin gagawin. Hanggat nandiyan at mataas ang presyo ng langis, ay patuloy ang tulong ng pamahalaan. Bilang estudyante po, last question. Kayo, you already have 40% discount. Tapos na 20% linagtad dahil nga dito. So, bali, 60% ang estudyante, ang PWD at saka senior. Bilang estudyante po, gusto po namin malaman kung ano po ang hakbang ng administrasyon sa magaganap na krisis sa oil and especially sa mga naapektuhan ng gera po sa Middle East. Ay, una-una, yung mga OFW natin, siyempre, alaga yung mga yan at yung mga nais umuwi dahil magulo na dun sa kanila ay inuuwi natin. Tapos, yung pagdating dito, tumutulong din kami sa mga livelihood program para ganun. Eh, wala. Ang mahirap dito sa sitwasyon natin ngayon, pabago-bago, araw-araw, nagbabago ang sitwasyon sa Middle East. Kung may gera, walang gera, kung sarado yung Strait of Hormuz, kung hindi, kung ano yung presyo ng langis, pabago-bago. Kaya lahat ng kailangan natin gawin para makapag-adjust, para naman yun na nga, para mabawasan ang bigat ng dala ng ating mga kababayan. Eh, marami tayong iba't ibang initiative at habang tumatagal ito, nag-iisip pa kami, naghahanap pa kami kung ano pa ang pwedeng gawin. Para kita po yung mga pasahero, makita ni Presidente. Ito lang po tayo. Hindi ka kami pasahero. Para atras po tayo ng konti. Naging hamon po sa amin, ma'am, dahil sa sobrang taas ng diesel, hindi nakakayanan ng mga driver namin dahil napupunta lang daw lahat sa diesel yung kanilang kinikita. Malaking tulong po itong service contracting po. Kahit na po may discounted na 20% sa regular na passenger, tapos yung mga estudyante, senior, may 40% po sila. Mayroon pa rin po kaming kikitain, malaking bagay po, dahil po doon sa ibibigay na ayuda ng gobyerno sa amin, ma'am.
ganda ang layunin ng ating pamahalaan sa proyektong ito ng service contracting ng LTFRB. Napakalaking bagay kasi para sa amin ang diskwento sa pamasahe. Thank you po. Dahil tinitingnan po namin yung bagong sistema, yung programa namin na ginawa para naman natin dahil sa gera, pagtataasan ng presyo. Kaya marami kaming ginagawang iba't ibang bagay, mga initiative para hindi naman masyado mabigat sa inyo. Sige po, good morning, Sir President. Thank you. Malilate na kayo sa Thank you po sa Kaya na tayo ng fair rate discount para hindi naman sila So may 20% na yan. Ito yung Regular. Malaking tulong po sa kanila. And the QR code para meron silang feedback kapag meron na sa akin yan. Sige. Tungkol sa atin. Gagamitin nyo. Sana hindi nyo kailangan gamitin yung QR code. Pero pag kami problema, sabihan nyo kami. Para maayos na. Maraming salamat po sa programa niyo. Ay, sige ma'am. Sana po pagtuloy-tuloy po yung bago. Tuloy ko. Hindi namin basta pag ganito yung presyo ng langis, wala tayong magagawa. Kailangan natin naman ng paraan para medyo mas matang sa tao. Malaking tulong po para sa aming mga pasahero to. Lalo na po sa mga operators. I'm so happy na marinig yan. Dahil ibig Sana tuloy-tuloy po. sabihin, effective naman yung aming ginagawa. Yes. So, ilalagyan na natin ng passport, sir, para alam na nila. Tulad po ng sinabi ng ating Pangulo, ang kautusan niya po sa kagawaran ng transportasyon ay tiyakin na mayroong pampublikong sasakyan na bumabiyahe upang sa ganon hindi naman po mahirapan ang ating mga commuters. Pangalawa po na tiyakin na may maiuwi pa rin kita ang ating mga driver, mga operator, mga tsuper at sa ganon naman di rin nakakadagdag ng perwisyo sa mga commuters. So ito po yung layunin ng ating service contracting program. Under this program, we make sure that the government pays the operator and the driver a certain amount of peso, like 30 pesos po per kilometer pagdating sa ating mga traditional jeepney. Pagdating naman sa ating mga modern, 40 peso po kada kilometro. Sa bus naman, 100 kilometers per liter. But ang kapalit naman po nito ay bibigyan din natin ng diskwento ang ating mga mananakay, which is 20% under service contracting program. Now, on top of the 20%, kung kayo po ay matanda na, senior citizen, PWD or estudyante, may karagdagang 20% ulit po. So kapag kayo estudyante, 40% po ang maasahan yung diskwento kapag kayo po ay sumakay sa isang pampublikong sasakyan na napapaloob sa net service contracting program. Una po lahat, sobrang laking dago po sa aming mga driver nung biglang tumaas po ang gas. Kasi po, halos dumubli po ang presyo. Halos kami mga driver po, wala na rin po kaming naiuuwi. Gusto na rin po naming sumuko sana. Pero sinabi ko po sa mga kasama kong driver, huwag tayo susuko. Kasi pag sumuko tayo, lalo tayo matatambay. Wala tayo may papakain sa pamilya natin. At isa pa po doon, pag sumuko tayo, wala rin pong masasakyan ang mga mananakay natin. Sobrang laking tulong din po sa amin kasi nga po, bis na yung pandiesel po namin ay madadagdagan na. Tapos yung ibang kikitain po namin, mapupunta na rin po sa amin, sa mga pamilya po namin. Hindi rin po sa amin mga driver lang ang tulong Ganon din po sa mga mananakay po natin. Malaking tulong din po sa kanila yan. Nagpapasalamat po kaming mga driver na nabigyan nyo po ng tugon ng aming problema. Lalong-lalo na po sa diesel, kaya ganon din po sa ating DOTR na nag-isip po kayo kung paano kami matutulungan mga driver. Paano naman po nito nakakatulong sa pasahero tungkol doon sa masigurado nila na yung units na bumabiyahe ay enough? Yun po ang dahil marami po tayong nakita na yung iba pong mga ating mga jeepney operators ay hindi na po bumabiyahe dahil nga po sa mahal po ng gasolina. With this service contracting po, nakikita po natin na lahat po sila ngayon, na lahat ng kasama dito ay babiyahe upang maglingkod sa ating mga pasahero. Kumbaga assurance din po ito sa ating mga passengers na hindi po kayo magkakaroon ng problema, na hindi magkakaroon ng kakulangan sa transportasyon at makakauwi kayo ng maayos at matiwasay with discount. Tama po yun. Yun po ang alinsunod po sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos po. Sinisigurado po natin na meron pong mga masasakyan ng ating mga kababayan para po makasama at makasama ang kanilang pamilya at makapasok sa mga kanilang mga trabaho sa umaga. At ngayon po, medyo bumababa na ang ating mga produktong petrolyo.
Pero nakikita naman po natin yung efforts po ng government na gabayan at saka suportahan ang lahat po ng sektor na nandito po sa Pilipinas. Tama po. Sa nakikita po natin nakikipag-usap din po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pagtatapos po ng inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Araneta Center Terminal, nakatitiyak ang mga operators at drivers ng mga pampublikong sasakyan na sila ay hindi mapag-iiwanan. Kaagapay nila ang pamahalaan sa pangunguna ng Pangulo upang masiguro na may kita silang maiuuwi sa kani-kanilang pamilya. Para naman sa mga commuters, sinisigurado ng administrasyon na may sapat na units ang bumabiyahe araw-araw. Ito ay patunay lamang na ginagawa lahat ng ating Pangulo para tuparin ang kanyang pangako na sa bagong Pilipinas, walang Pilipino ang mapag-iiwanan. Nagpapasalamat din po